Apex vs Lanceta ay kakasa ng PSP. Badang dinetalye ang mga bagay-bagay about sa pangrarip niya umano. Makagago, suporta kay Badang. At mga MCs talo sa pustahan. So tara. Ahon 13 ang huling laban ni Apex sa flip-flop. Kontra pa ito kay Sinyo. 2023 unang event ng PSP. Lumaban dito si Apex kontra naman M-Site. Magdadalawang taon na nga nung huli nating nakitang bumatil si Apex. At ngayon ngang taon ay nagbabalak siyang bumalik sa mundo ng battle rap. Sinabi niya ito na mag-guest siya sa Break It Down ni Looney. Gusto niya daw makalaban si Tipsy D. Kung hindi naman daw available si Tipsy D, pwede naman daw ang isang Lanceta. Kaya ako nag-post nung nakaraan. Tingin ko si Tipsy D na lang din yung makakapagbigay sa akin talaga ng Oo nga no, parang nag-call out mo siya. gutom na... Nakakuha ka ba response sa call out mo sa kanya? Nag-respond ba siya through video or ano? Wala akong nakita na nag-respond siya dun sa call out ko sa Facebook. Hindi natin alam, baka mamaya madami sa battle. Pero wala akong nakita. Hindi si Tipsy D. Baka para sa pera ulit pag hindi si Tipsy D. Ewan ko. Siguro kung pagiging competitive, pwedeng si pwede si Lanceta. Yun no? Mga ganun. Pwede si Lanceta. Yun talagang bakbakan yun. Lalabas talaga yung rapper DNA mo dun. Pag Lanceta kalaban mo. Feeling ko. Kung yung tinutukoy mo yung pagiging competitive, yung lalabas talaga yung mapapaya ako dito pag hindi ko sineryoso Para na naman. mapipilitan kang i-push yung ano mo eh. Yung limits mo eh. Pag ganun yung mga kalaban na talagang buang din sa rap eh. Alam mo yun na parang buong araw rap lang din yung iniisip. At agad yun sumagot dito si Lanceta. Gusto ko raw makalaban ni A to Z. Ayan ang mga gusto ko naririnig. Si Apex, ano yan eh, kasparing ko yan madalas eh. Nerd kami kapag usapang rap. Lalo pag kasama sila Zaki, sila nakikita ko na nung nag-usap kami about sa kung maglalaban tayo, kaya kong sacrifice na walang walang chismis, walang controversy para lang sa isang historical battle. Kasi alam ko naman yung kaya ni Apex eh, bro. Naging maingay nga agad ang matchup na ito. At agad itong nasagap ng PSP. At napapost ito ng PSP 2025 Reload. At nakalagay nga ang matchup ni Apex at Lanceta. Sa kabilang balita naman, nireview nga ni Apex at Looney ang naging laban ni Badang at K-Ram sa PSP, kung saan ito ang comeback ni Badang matapos ang matagal niyang pagpapahinga dahil sa kaso na hinarap niya. Kaya sa battle na ito, pinagtanggol ni Badang ang sarili niya. Ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Kaya kung puro issue ko pa rin ang babanggitin ninyo, may sayad ng mga utak ninyo mula sa korte. Ito ang order ko. Acquitted ako. Not guilty ako. Malinis ako! At higit sa lahat, inosente ako. Pero maraming ang tanong sa isip ni Looney at Apex, at dahil nga dun, napagpasya ni Badang na ilahad na naging takbo ng kaso niya at kung paano siya nanalo sa kaso. Dahil nga dinetali ni Badang ang mga bagay-bagay tungkol sa nangyari sa kanya. Parang napuruhan sa kaso na hindi siya parang natuluyan na ipakulong talaga dahil walang ebidensya na Walang ebidensya na... Well, hindi natin alam kasi kung ano yung... So parang hindi sapat yung sumbong... detalye. So hindi pala sapat yung pagsusumbong lang ng bata. Ayun, hindi sapat ang pagsusumbong ng bata at kulang sa ebidensya. Tama, no? Kasi unang-una, wala silang medical legal kung nagalaw ang vagina ng bata. O merong power play na hinawakan ko yung kamay, nagkasugat yung bata, o nagtangka ako manggahasa o ano pa man, no? At pangalawa, hindi rin tumayo sa korte yung tatay. Hindi niya pinagtanggol yung anak niya. So, ano ibig sabihin yun? Di ba? Ano ibig sabihin yun? Bakit hindi mo pinagtanggol yung anak mo? Bakit hindi ka tumayo sa korte? Di ba? Yan na, play pa natin. Siguro, or baka dapat hindi ganun na way. Siguro nabigla sila na nilagay nila sa social media agad. Siguro dapat, kung ano talaga, dapat
ano, Pero ang hirap din kasi, no? Yung nasa sitwasyon na yun, no? Yun, sagutin din natin yun na hindi dapat nilagay sa social media. Tama. Kasi alam niyo kung bakit. Unang-una, wala kang mga proof of evidence. Wala kang mga pinangahawakan. Pangalawang beses na yan. Di ba? Kung ginawa ko yan, dapat di mo na ako pinatira. Alam mo na palang may nangyari. Tapos gagawa-gawa ka sa gagawa ka ng kagaguhan dyan sa social media. Ano nakalagay sa social media? Sisirain kita. Yang ang pagmumukha mo. Di ba? Sinabi niya yun. Sisirain kita. So sinira mo talaga ako. Nagtagumpay ka. Ngayon, nag-inuman kami ng PA ko, si Kirby. Galing kami sa event, no? Kasi ang kwarto ko talaga dito at kwarto niya sa harap. Magkaharap lang yung kwarto. Tatlo silang magkakapatid na natutulog doon. At yung kwartong isa, doon naman yung pinsan nila. Pero laging nandun yung tatay na kasama. So dito binigyan ako ng isang kwarto. Kaya sinasabi nila na yung pumasok talaga ako, hindi. Nandyan sa salaysay na yan. Naapakan ko ang mga high heels at mga tsinelas doon kasi maraming kalat-kalat yan doon eh. Tapos yung sahig nila is kornisa. Yung pinagdikit-dikit na kahoy. So si Tito Badang nakainom, lasing at pasuray-suray na, bumalandra tayo papasok doon sa loob. Pagbalandra ko, pumalabog ako dahil kornisa nga, yung parang kahoy lang yung sahig. So sumigaw yung bata. Ang sabi niya, "Daddy, daddy." So tumayo ako, binuksan ko yung ilaw. Pagbukas ko ng ilaw, hinawakan ko yung kamay ng bata. Ang sabi ko, "Huwag kang sisigaw. Si Tito Badang to. Wala akong ginawa, nabalandra lang ako." Yan yung salaysay ko sa korte kung bakit ako nanalo. Napakomment nga dito si Makagago at tila naniniwala siya kay Badang. At sa uling balita, tapos na ang Gubat 15 at another history nga ang event na ito dahil sobrang wild. Yung tatlong nasa taas nga ng poster ay puro split decision tulad na nga lang ng J-Block vs Beatroom, main event na GL vs MR Industria at yung pinag-uusapan ngayon na Ban vs Cripply. Speaking of Ban vs Cripply, bago nga magsimula ang laban, may tuturing na Yamado si Cripply dahil sa experience at pen game niya. Makikitang Yamado talaga si Cripply. Dagdag mo pa yung last performance niya na para siyang nag-Super Saiyan. Kaya maraming naniniwala na kayang makuha ni Cripply ang panalo kontra Ban. Kaya pumusta nga sa kanya ang kapwa niyang mga MCs na si Lanceta at Sorhenyo. At ito ang naging reaction nila sa pagkatalo ni Cripply.